Kamusta mga kabrum-brum? May maintenance tayo ng ating pressure washer pump. So, unahin natin, baklasin natin to. Ang una kong ginawa, pinaluwagan ko muna to. Yung mga yan, tsaka yung dalawa sa ilalim. Para mamaya madali ko lang siyang baklasin. So, dito natin muna unahin na tatanggalin. Napakadali lang mag-maintenance nito. Mga di pa nakakaalam, panoorin nyo to. Sa mga nakakaalam, sa mga expert na dyan mag-maintenance nito, pwede po kayong mag-comment para may turo din natin sa mga kabendo natin. Hindi lang sa mga kabendo, sa mga farmers natin, mga gumagamit ng ganito. Parang din na sila gumagastos para sa mga gumagawa. Hindi naman ako against sa mga gumagawa. Pero siyempre, sa mga gusto magtipid, magtatanggal na yan, ilahin nyo lang unti-unti, daan-daan. Yun. Tumutulong na kasi siya mula nung binili ko to, di pa to na may maintenance, di pa napapalitan ng mga rubber or ano yan. Meron siyang tagas, palagay ko ang damage na ito is yung rubber nito mismo. Baklasin muna natin to. Tanggalin muna natin lahat. Oo nga pala, nakalimutan ko sabihin, yung mga ano nito, pinalitan ko na. Yung mga ganito niya, napalitan ko na. So, napalitan ko na yung 6 dyan. 3 dito, tapos 3 dun sa harap. Pero papakita ko rin sa inyo. Kaya ang tingin ko, ang may maintenance natin ngayon dito, yung mga gasket niya. So, yung mga ganito niya rito, okay pa yan. Pero check ko na rin para sigurado. Kaya babaklasin natin para makita natin lahat. Palitan na yung mga dapat palitan. Huwag na natin patagalin. Hindi ko na tinanggal itong 2 hose. Pero kung gusto nyo tanggalin, okay lang yan. Kaya pag ayaw yung tanggalin, at madali lang naman yung ano nyo, yung pwesto nyo, hindi naman kayo nahirapan, huwag nyo na tanggalin. Ako kasi tinatanggal ko na to, para pagka nagtanggal ako ng mga goma dyan, walang malaglag sa loob. O baka kasi may mga debris, malaglag dito sa loob, maiwan dun sa loob, masira na naman yung mga rubber. Tanggalin na lang natin. Ulan na. Lakas ng ulan. Sana marinig niyo pa rin yung boses ko kahit malakas ang ulan kasi naka-noise cancellation ako. Alam niyo naman, pag naka-noise cancellation, medyo nababawasan yung quality ng voice. Oop! Yan, ayun o. Okay pa siya. Kasi nga, kailangan ko lang yung pinalitan. Yan kasi yung unang-unang nasisira sa mga ganito. Natanggalin na natin. Malaglag. Ayun, sariwang-sariwa pa o. Okay, tabi na natin yan. Next natin tanggalin ito na sa ilalim. Ayan, kaya sinabi ko sa inyo, bago nyo tanggalin yung 4 dito, luwagan nyo na itong mga to. Ito, tsaka ito na dito sa harapan. Kasi pagka ganito na, hindi na kayo mahirapan. Kasi kung tatanggalin nyo siya ng hawak-hawak nyo to, medyo mahirapan kayo kasi siyempre may puwersa pa yan. So yun ang purpose ko, kaya niluluwagan ko muna yung 4 na yan bago ko baklasin dito. Hindi na kailangan puwersahin. Effortless na lang ba magbaklas. Ayan, yun yung diskarte ko, pero kanya-kanya kayong diskarte. Okay. Ayun, fresh na fresh pa yung mga rubber niya. Ito lang hindi ko napalitan dati. Ayan. Kasi nga, wala akong stock. Ito marami akong stock. Oh. Ito pa yung mga original nyo. Ayan. Ang pinalitan ko lang dito yung rubber. Yung kasi, yung kanina, yung tinanggal natin doon sa harap. Sira na yung mga spring. Pinalawang na. Kaya pinalitan ko na ng yung mga aftermarket. Pero ito pa original niya. Ang pinalitan ko lang dito yung rubber. Tabi muna natin to kasi nandito yung ating target. Yan. Tatanggalin natin yan. Kuha lang tayo ng pang sikwat. Tapos ito madali lang tanggalin to. Wait, kukuha lang ako ng open wrench. Pakita ko sa inyo. Pwede na to siguro. Mas maba. Yun. Yan. Dali lang tanggalin yan. Open wrench lang. Oh. Panoodin nyo mabuti kasi may pagkakasunod-sunod to. Hindi pwedeng salpak yan ng salpak. So tuturo ko rin sa inyo. So kung hindi nyo matandaan tong video, ano nyo lang, post nyo na lang. Di ba? Dali lang. Tapos sa pagbabalik nito mamaya, panoorin nyo rin, huwag nyo i-skip kasi baka magkamali kayo ng balik. Gugulit na naman kayo. Meron tong proper na hindi siya basta-basta binabalik lang o pinapalitan lang ng rubber. So, kailangan natin ng
Pang sikwat. Ito, pwede na to. Tutul, papalitan din naman natin eh. Bali, 4 yung makukuha nyo dito. 4 na rubber yan. Yan, kita nyo 4. Tanggalin na natin lahat kasi palitan na natin to. Para minsan ng backlash. Yung nakarang kasi ginawa ko, yun lang ang pinalitan ko eh. Yung mga cup niya eh. Kasi nga wala nga naman tumatagas dito. Ang napansin ko lang kasi nun, humina yung buga niya. Kaya yun lang ang pinalitan ko, yung mga nandito. So kita ko naman dito na walang tagas. So ngayon may tagas na, palitan na natin. Then, punasan natin. Nasa nyo lang mabuti. Pakiramdaman nyo din na baka may mga bukol-bukol sa loob. May mga bukol na sa loob. Alam nyo na hindi siya makinis. Alihain nyo. Baka may mga tumigas na grasa o ano. Tumigas na kalawang. Kasi masisira din yung mga rubber nilalagay nyo. Nasa nyo lang mabuti. Dali lang to. Panoodin nyo lang. Yan, linisan nyo. Then palitan nyo na rin yung ano dito. Mga grasa. Marami pa to eh. Pero papalitan ko na rin kasi baka mamaya pasukan na ng tubig yan. Palitan na natin yun. Kasi may mga grasa na yun sa ilalim na matigas. Ayan o, tulad nyo no. Iba na yung kulay. Kita nyo? Ibig sabihin yan, napasok na ng tubig yan. Iba na yung kulay niya. Palitan nyo na. Kunti lang naman yan eh. Hindi na naman natin ikakalugi yan eh. Ikakalugi natin pagka nasiraan ka pa ng ganito. Ayan o, iba na yung kulay nyo na may matigas na siya sa loob. So ibig sabihin yan, napasok na ng tubig yan. Wala kasi nung nabili to, hindi pa ito napalitan yung mga rubber niya. Yun lang inapalitan yung mga cup. Pinakita ko sa inyo kanina. Ayan. So, lilisan pa natin yan. Ganun din na mag-maintenance ka na. Kung may pangsungkit kayo, no? Cotton buds. Wala akong cotton buds ngayon. Sa mga di pa marunong mag-maintenance nito. Ito para sa inyo to guys. Para makatipid na kayo sa mga labor. Lalo na, maliit lang naman ang kita ng mga bento. Hindi naman malaki ang kita ng bento. So kung kaya nyo namang gawin, gawin nyo na. Oh. Napakadali lang na ito. Hindi kayo ubos ng 1 oras dito guys. So ngayon, medyo matatagalan lang tayo kasi nga, binablog natin. Ayan. Okay. Then, dami na rin natin itong mga ano niya. Mga patutoy niya. Patutoy. Linisan na rin natin yan. Tapos pansinin nyo rin to minsan, no? Pagka may mga malalalim ng gasgas yung kanal, yung sumasabit na yung kuko, palitan nyo na. Kasi masisira lang na masisira yung mga rubber na ilalapalit nyo. Kaya pagka hinabin nyo siyang kaya makinis o kaya pag ginanyan nyo, hindi sumasabit yung kuko nyo. Goods pa yun. Pero pa once na may parang sumabit na ano, kahit maliit, o kung kaya nyo lihain nyo na lang ng 1,500 grit wet sand. Okay. Tapon na natin to. Ngayon, ito na. Nakikita nyo, 4 yan, di ba? 3 yan na merong kanal. Yan, na magkakahilera sila. Yan, 3 yan. May basa ito, okay na, may tubig, oh. Yan, 3 yan na may kanal, magkakapatong. Tapos yung sabi pinakailalim, walang kanal yan, solid. Kita nyo ba? Solid yan, walang kanal. Yan, siya yung pinakailalim. So, ganoon din ang ilalagay natin. Okay, watch nyo, ha. Hanapin natin yung solid. Ito, hiwag to. May paglalagyan tayo. Nakita nyo? May kanal yan. May paglalagyan tayo niyan namaya. Hanapin natin yung solid. Ito. Ayan, solid. So, ang lagay niyan guys, pag ganito ha. Hindi pa ganun. Yung lapat nito pag ganun. Okay. Kailangan natin ng 2 pang ganyan. Ayun, kita ko na isa. Isa na lang. Ayan. Then, yung may kanal na. Patay ng 3. Ayan. Pagpatungin nyo, 3. Tapos pag ganito rin, yung kanal niya nasa ilalim. So isa na lang natin para hindi maipit. Ayan, meron din sa kabila. Yung 3 na yan. Isa. Dalawa. 3. Ganun din. Aha. Mukhang ito ang kulang. Yung cup niya. May kanal, oo nga. Kulang nga ni. Buti na may extra ako. Kulang siya ng 2 ganito. Ayan. So tapos na tayo dyan. Huwag nyo masyadong ilulubog ha. Huwag nyo masyadong kisisiksikin. Kasi may purpose yan. Okay. So tabi na natin to kasi meron pa tayo isang gagawin.
Ayan, dito naman tayo. Meron pa tayong tatanggalin ditong rubber. Palitan na natin to kasi tingin ko andito yung sira niyan. Kaya may tumutulo. May rubber pa tong isa eh. Diyan ko na sample. Ito, goods pa tong isa. Mga goods pa naman. Pero palitan na natin. Ganun din na binaklas na natin eh. Ayan, sikputin nyo lang. Tatanggal yan. Yun. Oops. Ayan na siya. Tanggal na siya. E dito sa kabila, solid. Dito may kanal. So yun ipapaloob nyo. No, yun sa labas, yun ang solid. Ito yun. Ayan. So ganyan ang kabit nyan. Palitan na natin to. Yan. Kunting gawin natin dun sa dalawa pa. Ito, may tama. Ayun no, may tama na siya. Ito, may tubig talaga to. Iba na yung kulay nyo. Pasok ng tubig. Ayun no. Kita nyo, may tama na yung rubber nyo. Kaya papalitan na natin yun. Yung isa walang tulo eh. Itong dalawa lang may tulo eh. Ayun, nudurog siya. Punasan natin mabuti. Kita nyo rubber. Diba? Simple lang guys. Madali lang to mag-maintenance. May tama din to. Naramdaman ko na. Ayun o. Basag din o. Basag siya rito. Pagka nakita nyo may tulo na, huwag nyo nang patagalin. Ang gawin nyo muna, hindi pa na masyadong malakas yung tulo nyo pa isa-isa. Try nyo munang higpitan. Pero pagka pa isa-isa lang naman yung tulo guys, pwede nyo higpitan to. Try nyo ng isang ikot, tapos andarin nyo. Pagka wala ng tulo, okay na yun. Pero pag may tulo pa rin, try nyo pa rin higpitan konti hanggang sa mawala yung tulo. Pero magkakaroon siya ng disadvantage. Parang mahihirapan siya mag-pump pag medyo mahigpit na. Kaya wag naman yung sobrang higpit. Pag alam nyo na talagang na pinupukpok yun ng martilyo na sa sobrang higpit, hindi na goods yun. Pero kung kaya pa rin siyang itulak, ginanon nyo pinukpok nyo ng ito, ganito. Kunyari, hinigpitan nyo siya, tapos na ikot nyo lang gamit ang kamay nyo, ginanon nyo lang. Goods pa yun. Pero pagka pinupukpok nyo, halos gamitan nyo ng martilyo na, wag na, magpalit na kayo ng rubber. Kasi may hirapan na mag-pump to. Ayan, so okay na siya. Marami akong nakikita nagkakamali ng paglagay na ito. Kasi nga, ito may kanal yan, no? Yung kabila wala. Then check din natin to kasi ito may mga butas-butas to eh. Dito dumadaan yung mga grasa. Ito yung nagsusupply sa grasa. So tingnan nyo kung barado yung mga butas. Tingin ko ito naman goods naman. Kung hindi naman siya barado. Kasi alaga naman sa grasa yung ano natin eh. Ayun o. Lumalabas yung grasa. So goods yan. Ang balik na to guys, kita nyo yung kanal. Yun ang pailalim. Tapos yung sa ibabaw, yun ang solid. Yun din sa lahat. Ito nyo yung grasa. Iba na yung kulay oh. Kulay chewing gum na. Ibig sabihin niya, nakakapasok na yung tubig dyan. Ako di ko na tinusok kasi tansya ko naman. Pagka alam nyo, yan, tusok-tusokin nyo yan para lumabas yung matitigas na grasa. Kaya sa akin hindi na. Hindi ko na ginawa kasi nararamdaman ko naman sa sarili ko. Good siya. Malambot naman. Tsaka wala akong pantusok dito. Tapos ako lumabas pa para kumuha ng pantusok. Goods na yan. Kasi nararamdaman ko naman sa sarili ko kung may matigas na eh. Okay naman siya, malambot yung mga grasa. Dumi na yung basahan natin. Hindi na siya nakakalinis. Lalo siyang nadudumi. Tatanang natin ito. Medyo malinis-linis pa. Okay. So, balik na natin. Tandaan nyo lagi yung kanal nasa ilalim ha. Yan. Ganyan siya. Tapos, pag ibabalik nyo, itong mga lock niya, higpit kamay lang. Higpit kamay lang. Yan. Kung masipag kayo, bilangin nyo yung bawat ikot. Ako tansya ko na lang eh. Saka natin testing bago tayo mag-final ng higpit. Kami tumutulo pa, doon tayo mag-adjust. Naramdaman ko naman sa kamay ko kasi, kaya hindi ko na binibilang. Naramdaman ko naman sa kamay ko kung pantay sila o hindi. Yan. Okay. So, ibalik na natin. Pakiramdaman nyo rin kung may magaspang dito. Sa akin, okay naman. Lihain nyo pag may magaspang. Kasi dyan lalapat yung gome. So, pag magaspang yan, wala. Masisira ulit yung rubber niyan. Tanggalin na natin to. Kasi balik na natin. Gandahan lang natin. Huwag yung bibiglain ha. Lagyan natin ng padulas konti. Para hindi ma-pwersa yung mga rubber niya sa loob. Ang gamit natin ay high temperature and waterproof na rin. Ayan. Lagyan lang natin itong putotoy niya.
Huwag nyo lagyan itong nasa ibabaw. Huwag nyo lagyan yun. Kasi sasagad yan dun sa sa pump niya. Ayun yung minsan nakakabara ng mga nozzle natin. Sasagad kasi siya dyan, papasok siya dyan. Kaya yung labas lang. Tornilyo na natin. Tornilyo niya yung 4 na maliliit. Yung pinakamaliliit. Diba? Bilis lang. Kaya niya to guys. Ay, nakalimutan ko yung niya. Ay, hindi pala. Nandun pala. Hindi ko pala tinanggalin, no? May rubber. Kaya may rubber yan, guys. Yung para yung grasa, hindi pupunta doon. Ito yung pipigil. Ito yung haharang. Para hindi pupunta yung grasa doon. May purpose yan kaya nilagay dyan. Okay? So, ipitan na natin. Ito, hindi naman masyadong nagpit to. Taman lang. Alright. Ngayon, lagay na natin tong sa ibabaw. Wait. Alibutan. Tapos, ang tornilyo nito ay yung mahaba. Yung pinakamahaba dito sa ilalim. Tapos, testing natin kung may tutulo pa. Pag may tumulo pa, higpitan natin ng konti. Tag-isang ikot. Okay. Next, yung sa harapan naman. Lagyan na natin to. Dali lang to. Kaya nyo, kahit babae kaya to. May mekaniko nga babae. Mas mahirap yun. Tapos pagka magbe-bleed kayo, wag nyo muna ilagay ito. Para mabilis makahigop ng tubig. Hindi siya mahirapan. Pagka may bumuga na, patayin nyo na tapos balik nyo yung Tsaka nyo ito ilagay balik. Then, maglagay na tayo ng grasa. Medyo itulak nyo konti. Kasi lulubog pa yan, papasok pa dun sa loob. O kaya naman, punuin nyo ng ganito yung grasa, yung takip. Bago nyo ibalik. Para itulak niya pababa. Maganda kasi itong ganitong grasa. Yung 2-in-1 na siya. High temp na siya. Waterproof pa. So itong mga takip niya, ayun nga pala, nakalimutan ko linisan to. Linisan mo natin yung mga takip niya. Yung mga old grasa to eh. Kunti lang yan, Punasan na rin natin. Tapos, bago natin ibalik, lagyan na rin natin siya ng grasa. Kasi tutulak pa niya yan Huwag nyo na masyado ipunuin Tingnan nyo, yung magtitira din kayo ng thread niya, baka kasi hindi na kumagat. Pag walang thread, dilagpitan lang natin hanggang sa lumubog. Yan, okay na yun. Naramdaman ko na Naramdaman nyo naman pagka medyo lumubog na yung grasa. Hindi ko alam paano siya explain dito sa video, pero mararamdaman nyo yun. Okay, medyo parang siya, kumunat. Tapos mamaya, pag tinasting natin yan, higpitan pa natin yan kasi lulubog pa yan ng grasa sa loob. Okay. Malaki matitipid nyo pagka kayo na lang yung gagawa. Ayun. Tapos na. Okay, try na natin. So dahil 3-in-1 na yung switch ng ating bendo, di na tayo naghugot, pinatay na lang natin. So kung magte-testing tayo, di nyo na rin kailangan hugutin para ilipat sa live. Baba na lang natin para sa bypass. Yun. Yeah. Bilis. Testing. Kunin natin yung dulo. Hindi tayo mag-testing sa loob. Alright. The moment of truth. Doon natin tutok. Tapos, observe din natin. Ay, kita nyo, may tubig sa baba. Hindi naman siya madala. Yung tulo niya. Paisa-isa lang naman, pero siyempre hindi ko na patatagalin. Ayan. So, observe natin. Alright. The moment of truth.
So, okay siya. Subukan niya. Ngayon, check natin yung kung may tumutulo. Patay muna natin. Tanggalin ko na sa leg ko yung aking mobile. Para may pakita ko sa inyo kung tumutulo. Kasi pag wala nang tumutulo, goods na yan. Hindi natin ilaw. Okay. Ngayon ang problema natin. Walang hawak ng hose. Para makita. Ito lang, paano ba gagawin natin dito? Ito na ang problema natin. Walang hawak ng hose. Dito na lang. Bahala na. Sana dili pa rin. Tapos, daganan natin. Okay. Testing. Check natin. Sabay-sabay nating tingnan kung may tumutulo. Ayun, yung sinasabi ko. Pero dito wala na siyang tulo. Ito yung tulo niya, dito lang yan. Ito lang ito. Maluwag. Ayun o. Ang problema yan. Dahil lang palitan niya. So yung temp niya, pressure niya okay lang siya. Nasa pagitan lang siya ng 20 to 30. Then check natin dito. Pag wala nang tumutulo yan guys, goods na yan. Huwag nyo nang higpitan yun. Sige lang, hayaan lang natin. Hindi pa natin hinigpitan yan. Tinansya lang natin ng kamay. Kaya gumagana yan. Observan lang natin kung may tumutulo ka rito. Ang mahalaga, dito walang tulo. Okay lang yan kasi ito lang naman yan eh. So may pressure gauge siya lang. Madali lang yung i-repair. Ano, higpitan ko yan. Or baka palitan ko na to. Mahalaga dito. Walang tulo dito, walang tulo dyan, walang tulo dito. Yan ang mahalaga, yung tatlo na yun. Isa, dalawa, tatlo. Ngayon, ang gagawin na natin dyan, yung mga kanal, tataas natin dito para ilagay natin tong lock. Ayun o, yung tatlo na yan, may tapat natin dito sa mga kanal. Wala siyang tulo, perfect. Hindi pa natin adjust yan. Ngayon, katulad nyo to, tingnan nyo nakakamay ko lang. Hindi ko na kailangan ng pamukpok. Ayun o. Ito nyo. All goods na yan. Tapos ito. Ayan. Yan. So, pwede nyo gawin yung pagka troubleshoot kayo pag may tulo. Ganoon ang gawin nyo, higpitan nyo muna. Isang ikot, tag-isang ikot. Hanggang sa mawala yung tulo sa ilalim. Pero pagka ang higpit nyo hindi na makuha sa kamay, masakit na sa kamay pukpukin. At kailangan nyo nang gamitan ng martilyo o any mabigat na bagay. Huwag nyo na ituloy. Masisira na lalo. Saka, iinit to. Masusunog. Kasi higpit ng higpit yun, wala na. So, kailangan nyo nang palitan yung mga repair kit niya sa loob. So, ayan. Tingnan natin kung lalapat na yung lock. Ayan. Lapat na yung lock. Tapos, balik na natin yung dalawang screw. Hindi ko yung napakita kanina, no? Kasi nakalimutan ko. Ayan, tapos na tayo guys. Ganun lang. Hanggang dito na lang siya guys. Sana may natutunan kayo. Pa-like and share na rin po. And siyempre, huwag niyo kalimutan mag-follow. So guys, thank you.